time. God is true. Jesus Christ. Almighty God. Sa Diyos po ang pinakamakatulog. Atin pong talakayin ang tungkol sa Jerusalem, na ito po ay kasalukuyang ating patuloy na kinikilala na isang banal na bayan. At yung literal na Jerusalem ay naroon sa lugar na kung saan wala sa bansang Pilipinas. Ngunit pagdating sa panahon natin sa mananampalataya kay Kristo, ay makikita natin ang katunayan na kapag ang isang tao ay na kay Kristo, makita natin ang anyo ng Jerusalem spiritual sa buhay ng isang tao. Amen. At ngayon po makikita natin sa aklat ng 2 Chronicle. Dito po ay nakasulat sa chapter 27. Chapter 27 verse 3. Simulan ko po sa verse 1. Si Joatam ay may 25 taon nang siya ay nagpasimulang maghari. At siya ay magharing 16 na taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Herosa, na anak ni Sadok. At siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Uzias. Gayon may hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Verse 3, siya ay nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon at sa kuta ng Upil ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito ay nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Juda at sa gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog. Siya ay nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon at naiglaban sa kanila, at ang mga anak ni Amon ay nagsipigbigay sa kanya ng taon ding yaon ng 100 kalintong pilak at 10,000 karo ng trigo at 10,000 ng sibada. Gayon ding karami ang binayad ng mga anak ni Amon sa kanya sa ikalawang taon naman at sa ikatlo. Balikan natin yung verse 4. And I hope makuha po natin ang kalagaang ito, lalo na po sa mga nagsusuri, Luzon, Visayas at Mindanao, at ibig kasunod sa kalooban ng Diyos magitan ni Kristo, sapagkat ito po ay isang kasaysayan ng una nating mga ninuno na hindi nagkalayo sa ating panahon in terms of Jerusalem. Sa verse 4 po, bukod dito ay nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Juda, at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at ng mga muog sa atin pong mga kapatiran sa labas, maging sa bansang Pilipinas at sa buong daigdig. Atin pong pagbulayang mabuti, lalo na po sa may mga edad, ang katunayan tungkol po sa Jerusalem na ito, na sa bawat bansang kinabilangan natin, sa anumang lingwahe na kinabilangan ng bawat tao, dito po ipinakita sa pag-aaral the city of David, including both the upper city of Milo, and was surrounded by a wall built by David and Solomon, who appear to have restored the original Jebusite fortifications, the name Zion. Sa binanggit po kanina ng scripture, nais ko pong balikan ang 2 Chronicle
bilang pagsariwa agad sa atin pong pinag-aaralan. Sa chapter 27, verse 3, magamat nag-start tayo ng verse 1. Sa verse 3 po, siya'y nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon, at sa kuta ng upil ay nagtayo siya ng marami. Verse 4, bukod dito ay nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Juda, at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at ng mga mo. Nais kong ituloy pong verse 5. Sa verse 5 sa Tagalog Bible, siya'y nakipaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon at nanaig laban sa kanila, at ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanya ng taon, dingyaon ng 100 kalinto, ilak at 10,000 karo ng trigo at 10,000 ng sibada, gayon din karami ang ibinayad ng mga anak ni Amon sa kanya sa ikalawang taon naman at sa ikatlo. Ipinakita po dito sa time ni David, also sa time ni Solomon. At dito po sa 2 Chronicle in chapter 27, ipinakita po yung word na wall built by David and Solomon, who appear to have restored the original Jebusite fortifications, the name Sion or Zion. Yung ipinakita po na pinakasentro dito sa pagtatalakay sa Old Testament, meron pong isinulat dito sa Old Testament at makikita natin dito sa ating pag-aaral, who appear to have restored the original Jebusite fortifications. Ang pagkatalakay po dito sa Old Testament, sa paliwanag din po dito sa sulat ni Propeta Samuel sa ikalawang Samuel, nevertheless, David took the strongholds of Zion. The same is the city of David. Sa Tagalog, gayon may sinakop ni David ang katibayan sa Sion. Yung word na stronghold, word na pagsakop ni David na bilang katibayan sa salitang Sion or Zion, na siyang bayan ni David. Sa time ni David, sa kanyang paghari, abot ng kinasakupan ng siyudad ng kanya pong kinasakupan. Ang binanggit dito sa pagdidiin, nevertheless, David took the stronghold of Zion. Sa binanggit dito po kanina, sa definition ng Jerusalem, sa lugar pong iyon, sa time ni David at ni Solomon, who appear to have restored the original Jebusite fortifications, the name Zion. So yung strongholds of Zion, column, the same as the city of David, yung pagsakop ni David sa kinasakupan ng syudad na bilang hari. Ang binanggit po ng sunod na scripture sa 1 King in chapter 8 verse 1 sa Tagalog po. Nang magkagayay pinisan ni Solomon ang mga matanda ng Israel at ang lahat na pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga sambayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel sa Haring Solomon sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Sion. Malinaw na ang time ni David, ang stronghold, ang kinasakupan na itinayo ni David, nung namatay si David at sumunod si Solomon, gayon din po ang kanyang pinakita dito sa scripture in terms of Zion, na pag sinabing Sion, ito po ay nakaposisyon sa pinakamataas na lugar
At sa literal na kalagayan, isang lugar na mataas o bundok na ito po ay binanggit din sa New Testament na ayon po dito sa atin pong mababasa sa aklat ng Revelation. Sabi dito sa English Bible, "And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads." Sa Tagalog po, "At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion." Ang preparation ni David sa kanyang time, maging kay Solomon, na ito din ang lugar na kinatayuan ni Christ na tinatawag na kordero, na ang sabi ng Biblia, ang kordero ng Diyos ay nag-aalis sa mga kasalanan at walang ibang Savior sa Christian kundi ang ating Panginoon Jesucristo, na sa lahat ng mga believers in Christ, hindi lang naniwala po ang tao na si Kristo ay Savior, kundi ang posisyon ni Christ sa pinakamataas ng tuktok ng bundok na kinatayuan ni Kristo, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Ang kasama ni Christ sa Zion, sa bundok na yon, ang 144,000 sa English Bible, having his father's name written in their foreheads. So sa taas po na pagkasulat, "And I looked," L-E-E-D, "and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father." So malinaw ang Jerusalem sa Old Testament time, Jebusite fortifications, the name Zion, na sa time natin, from any prophet from the Old Testament up to Christ, up to in our time, through Jesus Christ, as a Christ believers today, alamin natin sa ilang sandali ang tungkol po dito sa Jerusalem, kung ano po ang nasa paligid nun. Okay. Tingnan natin na po mga kapatid sa maikling pagtatalakay ng kahalagahan po sa aral tungkol sa Jerusalem. At nais ko pong basahin dito sa mga tanong, at ang binanggit po dito, ang Jerusalem ay isang lungsod sa gitna ng silangan na matatagpuan sa talampas ng bulubunduking ng Hudiya. Sa mga hindi po nagbabasa, iyan po ang history. Ang katunayan sa literal na kalagayang Jerusalem. Sa pagitan ng dagat Mediteraneo at Patay, isa ito sa pinakamatandang lungsod sa buong mundo. So if we talk the whole universe or nations, we have 197 or more than nations in the whole universe. Ang Jerusalem po ay walang tatalo sa pinakamatandang lugar. Nagsabi dito, ito ay matatagpuan sa talampas ng bulubundukin ng Hudiya, sa pagitan ng dagat Mediteraneo at Patay. Isa ito sa mga pinakamatandang lungsod sa buong mundo at itinuturing banal ayon sa tatlong pangunahing relihiyon. Anong meron? Meron pong Abramiko o Dawismo, Kristyanismo at Islam. Ang Islam ay kumikilala sa kabanalan. Ang Judaismo ay ganon din po, kumikilala sa kabanalan. Ang Christian kumikilala din po sa kabanalan. Ang Abrahamismo, Miko, ay kumikilala din po sa kabanalan. Now, we go to now the center of Jerusalem sa buhay natin. Sapagkat ang lugar na literal, pwede itong maging literal spiritual sa buhay ng isang tao. Appears to have been like the heart of God, poetical term for Jerusalem, but in the Greek age was more especially used of the temple hill. So yung term ginamit po dito
sa pagsishare po sa atin, the heart of God. Ang Jerusalem po na binasa natin kanina, na pinakamatandang lungsod na maituring sa buong daigdig, na itinuring po na banal na lungsod. Isang lungsod na matatagpuan sa makabagong Israel. Ito ang pinakamahalagang lungsod sa kasaysayan ng Biblia. Bilang mga Kristiyano at niniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, lahat kailangan magbasa at mag-aral, sapagkat dito po nakasulat ang buong kasaysayan kapag pinag-aralan ang salitang Sion or Jerusalem, maging ang Israel, na ang 144,000 ay doon po nagmula sa Israel na tinatawag na Jacob or Jacob. Nasa lungsod ito ang ilan sa mga pinakabanal na lugar ng mga Kristiyano, Hudyo at Muslim, at dinadalaw ng mga madalas na maraming matatapat na naniniwala. Malimit itong tinutukoy bilang lungsod na banal. Now, in our time, if we talk religious, if you are a Christian, hindi po sapat na tawagin ng isang taong mananampalataya sa Diyos pero hindi siya banal. At ang paliwanag po dito, sapagkat malayo ang milya ng Israel or Jerusalem sa lugar natin, in terms of Jerusalem, but in the Greek was more especially used of the temple hill. The first quarter grew up on upper south of the temple, by in Jerusalem. At may mga tirahan ang mga priest. At lagi nilang nilalagay sa kanilang position ang kanilang tinitirahan or lugar na kanila pong pinahingaan ay lugar na parang mataas na dako, like Sion. Also, in our time, if you are a Christians or a religious people, kung saan ka nabilong, Judaism ka, Islam ka, o Christian ka, kapag pastor ka, bishop ka, manggagawa ka, nabigyan ka ng position sa gawain ng paglilingkod sa Diyos, even the politics area, na talagang meron kang naramdaman na parang like a Zion, na kailangan mong gawin, kailangan mong gamitin, sapagkat ang position ng Zion, like Jesus Christ, si Kristo nakatungtong sa ibabaw ng Sion. Ibig sabihin, pag nasa ibabaw ka, like yung ilaw, na kapag ang ilaw ilagay mo sa isang mataas na lugar, ang sasakupan ng sinag noon ay makikita mula sa mataas na lugar hanggang pababa. In other words, ang isang religious, even Islam or Christian, kita mismo ng Diyos ang bawat isa sa atin kung tayo po ay namuhay ayon sa aral ng Diyos. Kung tayo po ay ipinamuhay natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat kahit po ang knowledge ng daigdig na ito ay nire-reject ng Panginoon pagdating sa paglilingkod sa Kanya kapag ginagamit ang knowledge ng daigdig na ito sa knowledge ng Diyos. Ang knowledge po, binigay ng Diyos sa lahat para sa tao upang gamitin natin, like Jerusalem, sa literal na kalagayan na pagdating sa spiritual, ang implementation po sa time natin. Kaya po, merong pagkukurik ang Diyos sa lahat ng tao. Hindi lang po ang bansang Israel, hindi lang po ang mga tao sa Jerusalem, kundi ang buong daigdig na merong mga paniniwala tungkol sa Kristyanismo, maging sa Islamic, maging sa Judaism. Anumang pagkatao ng isang tao, Pilipino, foreigner, lahat po ay naka-address ang Jerusalem sa lahat ng tao, sapagkat ayon dito, the Jerusalem is the heart of God. Okay, ibig ba ng tao na ang puso ng Diyos ay mapasa puso ng isang tao? Lahat tayo ay gusto po niya. Okay, dito po, nais kong balikan ang isang paliwanag dito sa Biblia. Okay. Pagdating po sa paliwanag dito, merong isang itinuturo sa atin ayon dito, but in the Greek age was more especially used of the temple. Pag pinag-aralan po natin ang tungkol po sa Greek age, halimbawa mga Grego, parang napaisang tabi ang mga Christian.
But if we talk temple, lalong napapalapit po ang mga Kristiyano kapag pinag-uusapan po yung salitang templo. Ang sabi dito sa Scripture, o hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung papaano sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nagkakasala. So sa time natin, merong Saturday Sabbath, merong Sunday Sabbath, at tulad ng ating paglilingkod sa Diyos, merong Wednesday Sabbath, at merong Thursday, which is first day of the week, base kay Daniel in chapter 9, verse 27. And this time, or have ye not read in the law, how that on the Sabbath days, the priest in the temple profane the Sabbath and are blameless. Ano ibig sabihin? Na kahit ang isang tao naglilingkod sa Diyos, nagsabat siya, nag-celebrate siya ng mga occasion sa Panginoon, ngunit kung hindi po ang tao na katulad ng Jerusalem na isang sentrong syudad, lungsod na tinatawag na bunal na lungsod, na ang sino mang mga religious people sa time natin, na kahit gumaganap siya ng mga celebration sa Panginoon, also the Sabbath, pero kung hindi siya naging banal, hindi siya may tawag na templo ng Diyos. So, very strict po ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi pa po ng Scripture, datapot sinasabi ko sa inyo na dito may isang lalong dakila kaysa templo. Ang Sion, bundok, si Kristo tumungtong po sa ibabaw ng bundok. Na kung ang Sion ay bundok sa Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem po ay bundok po yan. Yan ang tinutungtungan ni Kristo, literal yung bundok, at yung tumungtong ay si Kristo spiritual. Higit sabi dito, datapwat sinabi ko sa inyo, na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. We are the temple of God. Sabi sa Scripture, sino yung templo ng Diyos ay kayo. We are a literal temple of God. So, ang templo ng Diyos, tao, kayo, tayo, even Islam, even Christian, Judaism, Taoism, Hinduism. Ngunit, ang higit na mahalaga doon, yung puso ng isang templo, na ang puso nito ay puso mula sa Diyos. Ang isang templo, kung ang puso nito ay hindi mula sa Diyos, ang literal na Jerusalem, which is human sa time natin, kapag ang puso nito hindi mula sa Diyos, He is not a literal or spiritual Jerusalem sa time natin. And yet, there is also a kind, like the time of David, na ang bawat tao naglalagay ng kanya-kanyang wall ng nasasakupang kanya. Akin to. Iyo yan, akin to. Kami yung tama, kayo yung mali, kayo yung mali, kami yung tama. So, lahat po ng information sa daigdig nito ay naging open para sa lahat at doon natin makikita ang perfect Jerusalem in favor of Christ sa time natin. If you're a Christian, subalit hindi po sapat na ang tao nagpatawag na Christian or born again kapag hindi po nagmanifest sa kanya ang heart ng Diyos. At ang sabi ng Scripture, dito tayo sa paliwanag po ng ating mga apostol na isinulat ng Biblia at sinikap natin sa tulong ng Diyos na mamuhay doon po sa salita ng Diyos. Okay. Ito po pinakita sa time ng mga apostol. At pumasok siya sa Jerusalem sa templo at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay at palibhas ay hapon na ay pumaroon siya sa Betania na kasama ang 12. Alam po natin ang binuo niyang mga apostol ay magmula kay Mateo hanggang kay Apostol Pablo, at si Apostol Pablo tinawag siya sa kalagayang espiritu ng Panginoong Jesucristo
na bukod sa 12. At lahat pong tinawag ng Panginoon Kristo ay sumunod kay Kristo. At tandaan natin po, mga kapatid, kay Kristo, na liban lang po sa hindi pinamuhay ang katunayan ng Diyos, na nung si Peter po ay tinangka niyang sawatain ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lumagay ka Satanas sa likuran ko. Ibig sabihin, walang karapatan ang mga apostol para pangunahan ang ating Panginoon. Sa time natin, tayo tinawag kapwa naglilingkod sa Diyos, hindi tayo binigyan ng authority para i-correct natin ang ministry ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang sabi ng Scripture, sa sunod po na Scripture, at hindi niya ipinahintulot sa sinuman ay magdala ang anumang sisidlan sa templo. Sa Marcos chapter 11 verse 27, at sila'y nagsiparoong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsinapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba, ang matatanda. Marcos chapter 12 verse 35, at sumagot si Jesus at sabi, nang siya ay nagtuturo sa templo, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Scribe and Pharisee, alam nila po ang history kay David at kay Solomon sa mga nag-aaral po. At dito, kaharap ni Christ, ang mga Scribe and Pharisee, na ang sabi nito, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat sinabi ng Scripture, siya ay anak ni David. So, ang pagkalinaw po doon by spiritual interpretation, kaya tinawag po siyang the son of David, sapagkat si David ay king, si Christ mula sa angkan ni Huda, nasa time natin, sa spirit time, uupo siya sa kanan ng Diyos as the King of King and Lord of Lord. Ibig sabihin, hindi naiintindihan ng mga Scribe and Pharisee na si Kristo ay magiging king someday, at dito sa time natin, ipinakita itong Jerusalem na ito na sa lahat ng mga believers in Christ as a temple of God, as the habitant of the Holy Spirit, Ephesians chapter 2 verse 22, na ang tinutungtungan ni Christ sa Zion na pagkapaliwanag ay isang mataas na lugar na sa panahon po natin, kalimitan ang mga Scribe and Pharisee hindi naintindihan ang time, maging sa time natin, sapagkat ang paliwanag po nila paano masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David. Sa time natin, there is impossible na pwedeng isipin at sabihin natin paano masabi ng tao o ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga bishop na ang templo, which is Jerusalem, which is the holy city, na sa time natin itong templo na ito ay tayo, na paano naging connect ang puso natin, sapagkat sa tao po, bilang tao, kahit tanungin natin ang buong doktor, kapag huminto ang tibok ng ating puso, wala na pong kasunod yan. Kapag nagkasakit tayo ng high blood o diabetes o anumang sakit sa bahagi ng ating katawan na kaya ng gamot, nakasurvive ang tao in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, and more than 10 years. Ngunit kapag ang puso at huminto at hindi na tumitibok, wala nang next heart para magkaroon ng transplant na sabihin natin palitan ng iyong puso. Temporarily, maraming kaalaman ang daigdig para sa operasyon ng puso, para bigyan ng panibagong lakas at buhay, ngunit yun po ay bilang na lang ang panahon. Ngunit kailangan natin ang puso mula sa Diyos, which is the center of Jerusalem, the heart of God, na sa time natin, hindi na natin maging buhay yung ugali ng Scribe and Pharisee. Yung Scribe and Pharisee, mahilig silang maglalagay ng division and wall, from you and from me, this is me and that is you.
ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko. At mostly ginagawa nila sa mga may hirap. Sapagkat ang may hirap po, kapag turuan mo yan ng English speaking, turuan mo yan ng mga Greek language or Hebrew language, kapag gutom po yan, walang pakialam yan sa sinasabi mo. Sapagkat pera ang gusto nila, pagkain ang gusto nila, material ang pangailangan nila, ang tiyan ang una nilang kailangan bigyan ng solusyon na mabigyan ng pagkain. Now, so paano ka ngayon makapag-study? Paano ka ngayon makapaninindigan? Like assume, sa time ng Old Testament, maging sa time ni Christ, pagdating ng yearly celebration ng Passover, si Maria at si Joseph, ilang araw nila lakarin paroon ng Jerusalem. Halos 3 days ang lakad nila. Lahat ng taga-Israel, every year, nandoon po ang pinakasentro ng kanilang fellowship sa Jerusalem. Sa time natin, sa pagkalat po ng technology, pagbigay ng information, encouragement sa lahat ng tao, ang religious po ay halos ang tao ngayon napabilang na po sa mga religious group, born again or Trinitarian or any religious group sa time natin, halos lahat po nai-inform lahat ng tao ang kahalagahan sa paglilingkod sa Diyos. At nakakalungkot sa time natin, in any leader sa time natin, halos na penetrate na rin sa sistema ng ating daigdig, na napasunod na sa sistema sapagkat mostly sa mga lingkod ng Panginoon, katulad sa time ng mga apostol, wala silang anak buhay, wala silang income na malaki. Ngayon, ang sistema ng scribe and Pharisee, aalokin ka ng pasundin ka sa gusto nila. Yes, nangyayari sa time natin ngayon. But if you are a temple of God, like the David time, under the kingship of David and Solomon up to Christ in our time, if you believe we believe Jesus Christ is our King of King and Lord of Lord, He is our provider, material, spiritual, physical, and emotional. Lahat po, i-provide yan. And that is the center of the Jerusalem. So bakit po kailangan ng lahat ng tao pupunta sa Jerusalem? Sapagkat ayon po dito sa binasa natin kanina at bago natin balikan yung atin pong tinalakay ngayon sa pagbabahagi sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang time natin ngayon, maging sa time ng Old Testament, hindi po magkaiba. Kaya po, pag pinag-usapan po yung kidlat, seconds lang po yung bilang niyan. At binanggit kayo na sa binasa natin, ito ang pinakamahalagang lungsod sa kasaysayan ng Biblia. Nasa lungsod na ito ang ilan sa mga pinakabanal na lugar. Pag sinabing pinakabanal na lugar, meron pong mga religious group na binanggit dito like Christian and Jew, Oslo the Muslim, at binanggit dito maraming mga matatapat na naniniwala. Pag sinabing malimit, madalas, na ito po ay dinadayo sa time natin ng mga foreigner, ng mga Pilipino, at kung meron kang pera, sapagkat mahal ngayon ang travel sa aeroplano, kaya mong puntahan. Ang tanong, paano yung mga mahihirap? Kaya po hindi na mahirap ang isang mahihirap na walang kakayanang magbayad ng aeroplano. Sapagkat spiritually, ang Jerusalem pwedeng dumating sa iyo. At ang sabi po sa paliwanag dito, sa time natin, also the state of Israel, the term Holy Land usually refers to a territory roughly corresponding to the modern state of Israel and the state of Palestine. Jews, Christian, Muslims in Baha is regards it as holy. So, ang Israel, kadalasan kong pinag-uusapan na bayan ng Diyos, at ito yung tinatawag na modern sa time natin, ang Jerusalem po na itabi, na ilagay po sa isang tabi. Okay. Na parang hindi nabigyan po ng napakalaga ang Jerusalem.
So ang Israel, pag binanggit po, Israel, bayan ng Diyos yan. Mahal ng Diyos yan. Ipagtanggol ng Diyos yan. But in terms of Jerusalem, which is the center na pinaka-holy land sa buong daigdig, ang Israel, maging ang Gentile o Islam, Judaism, lahat po ay nirecognize as a religious. But to those religious sa time natin na hindi po nagkaroon ng puso tulad sa puso ng Diyos, through Jesus Christ sa time natin, walang pipiliin ang Diyos, even Israel, even any nations today sa time natin, ang pipiliin ng Diyos para ilagay siya sa pinakamataas na kalagayan like Jesus Christ na meron siyang pusong mula sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang puso ng tao kapag tumigil sa pagtibok, wala nang bukas. That is the end of your day. But today, we celebrate first day of the week, the perfect Jerusalem in our time through Jesus Christ. We have the temple of God, we have the temple of the Holy Spirit. We live under the Word of God, under Jesus Christ's government sa time natin. Bawal ang puso sa isang tao na meron kang galit, meron kang puot, meron kang sama ng loob sa iyong kapwa, sapagkat, again, ang Jerusalem ay niyuraka ng mga hintil hanggang ngayon. Yan po ang tinutukoy ng Scripture. Ibig sabihin, if any Christians today na ang puso ay hindi mula sa Diyos, na may galit at puot, ang taong ito ay yumurak again sa Jerusalem na bilang isang banal na bayan na kapag ikaw at ako, if you are baptized in the name of Jesus Christ, kapag hindi natin itinaboy ang galit at puot, tayo din mismo ang nagyurak sa kabanalan na ibig ng Diyos ang ating katawan na sa temple of God gawin niyang banal like the Jerusalem. Forcefully, lahat ng tao pupunta sila kahit mataas na bundok yan dahil sa Diyos. Sa time natin, kahit pinakamahirap na gawin ng isang tao sapagkat in terms of scribe and Pharisee, karamihan po yan puro mga matataas at mayayabang. Ayaw magpakurik. Hindi masamang tapos ka ng doktor, tapos ka ng anong profession na inabot ng isang tao, hindi masama yun. But if we took Jerusalem, if we took holy to live like Jesus Christ sa time natin, kailangan ibaba natin ang ating mga sarili at sumunod tayo kay Kristo na siya yung perfect Zion na susundan natin, na habang sumusunod tayo sa Kanya, makikita natin yung pag-transform ng ating mga sarili sapagkat tayo, wala tayong kakayanan para baguhin natin ang ating sarili. Liban lang sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, tinuturuan ng buong daigdig na itong Jerusalem na pinakasentro na isang bansang banal. Kahit ang Israel, unang bayan ng Diyos, at nagmula ang 144,000, hindi yan i-recognize ng Diyos na Kanya pong i-rescue para po sa ngalang bayan ng Diyos. Ang i-rescue ng Panginoon ang kabanalan ng isang tao. Mayamat mahirap kapag namuhay siya ayon sa kabanalan ni Kristo, i-rescue ng Panginoon niya. Kaya sa time natin, ito po ang isa sa mga ipinakita ng Biblia na isa sa mga nilinaw po sa ating pong pinag-aralan tungkol po sa Jerusalem. Okay. Balikan natin yung New Testament at nilinaw po dito sa gitna ng paliwanag. Appears to have been like the heart of God, okay? A poetical term of Jerusalem. Dito po makikita natin yung ating pinag-aaralan kung saan po tayo tutungo mula noon hanggang sa time natin as a Christ believers. Okay. Dito binanggit, but in the Greek age,
was more especially used of the temple hill. So alam natin po, kapag language pinag-usapan, Hebrew, Aramaic, Greek, marami na pong mga termino na pagdating sa atin, English, Tagalog, Bisaya. Ang Biblia po, nandyan lahat kompleto. Especially used of the temple hill. The priest quarter, ito naman, grow up on upper side of the temple, where also was Solomon placed outside the original city of David. The walls of the city were extended by Jotham. Okay? So, every king na naging king, yung Jerusalem, nag-i-extend. Halimbawa, ito yung building, naglagay ng extension, sunod na king, maglalagay ng extension, sunod na king, naglalagay ng extension. So, sa time natin from Adan at Eva, at sa bansa lang natin ng Pilipinas ay meron tayong 130 or 25 million or 13 million sa time natin. So marami na po tayo. Dati, 10 lang yung batas. Naging 5. Naging 50. Naging 100. Ang dami na pong batas natin ngayon sapagkat dumarami po ang population ng tao. Dahil ang hirap kontrolin. Actually, kahit meron tayong strict barangay captain down to the purok leader, ang hirap i-control sapagkat ang bawat street, bawat patwo, bawat bahay na katira may kanya-kanyang mga pag-uugali na kalimitan mga Christian. Ngunit, hindi mo makita yung perfect will of God sa Jerusalem na yon from a literal, sapagkat pag sinabing Christian, doon mo lang makikita sa birth certificate, sa mga application, sa mga pag-a-apply kung anong religious mo. Kaya susulat mo doon, what is your religion? Lagay mo Christian. Hanggang doon lang. But in reality, like in our time, ang sabi dito sa time ni Apostol Lucas in chapter 1 verse 21, ang sabi dito, at hinihintay ng bayan ni Zacarias at nang gilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. Kita mo, pinakita po mga kapatid sa pag-aaral na ito. The priest quarter grew up on upper south of the temple, where also was Solomon place or palace outside the original city. Nang banggit dito po sa taas ng scripture, who appears to have restored the original Jebusite fortifications, the name Zion. So ang Jerusalem, sa history, maging sa mapa po, mataas yung lugar sa Israel na ang tradition po, every year, lahat ng tao umaakyat doon, nag-fellowship sila, like Passover, Pista ng Sanlinggo, maging Feast of Tabernacle. Doon na sinilibrate po yung paglilingkod nila sa Diyos. So sa time ni Christ, naabutan po niya yan. At kasama ang kanyang nanay, si Mary, maging si Joseph, sa Jerusalem sila po ay naglilingkod kasama sa physical niyang kalagayan bilang tao nung siya po ay nasa kabataan pa. Ngayon, sa time nila ni Zacarias, ipinakita dito na hanggang sa pagluluwat at nang gilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo, again, in Lucas chapter 1 verse 22, at nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila at hininagap nila sa siya'y nakikita ng isang pangitain sa templo at siya'y nagpatuloy ng paikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng hudyat at nanatiling pipi. Dito po, sa panahon ni Zacarias, nakakita siya ng pangitain saan? Hindi po sa labas ng templo, kundi sa loob ng templo. So sa time natin, we are the temple of God. We are the habitant of the Spirit. So ang bawat physical or Christ believer sa time natin as a Christian, lahat tayo kailangan meron pong pangitain. Okay? At yung pangitain na yon ay hindi po past na pangitain, kundi yung future na pangitain. Pag nakita mo ang future na pangitain, like sa time ni Zacarias,
sapagkat nagkaroon siya ng pag-alinlangan na si Elizabeth hindi pwedeng magbuntis. Ngunit dumating ang panahon, ayon sa itinakda ng Diyos, si Zacarias po ay nangbilala sa ginawa ng Panginoon at nagkaroon ng pangitain si Zacarias sa loob ng templo ang tungkol po sa mangyayari na hanggat hindi pa nangyayari ang katunayan sa ibig ipatunay ng Diyos, maging pipi mo na sa Zacarias. Ngunit nung dumating ang eksaktong tinakda ng Diyos sa buhay ni Zacarias at Elizabeth, bumalik yung normality ng pagsasalita ni Zacarias. At ang templo ay napakahalaga sapagkat tayo ay templo ng Diyos at tahanan ng Espiritu. Na tayo kailangan meron pong mga spiritual and literal na pangitain, na yung pangitain pong yan like in Jerusalem, dito po naka-address lahat sa puso natin, which is the center of our body. Walang iba ang ating puso. Ayon din po sa paliwanag ni Apostol Lucas po dito sa mga sumusubaybay at nagsusuri. This is for you. At siya'y napasa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Lucas chapter 2 verse 37 again. At siya'y bao ng 84 na taon na hindi umihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamagitan ng mga ayuno at mga pagdaing. Ang Jerusalem sa Old Testament, literal. At ang templo na pinapasukan ng mga tao, church, templo, na tinuturing nila doon po ang Diyos nila makakausap. Kung pinag-uusapan po ang pagluhod, ang panalangin, ang pagsamba, wala tayong panama sa mga devoted na mga Kristiyano. Wala tayong panama sa mga Islam. Pag-prayer ang pinag-uusapan. Walang panama ang mga Christians. But if you are a holy, Christian ka, Islam ka, o Judaism, Islamic or Taoism, kapag banal ka, you are the temple of God. And you are also the original Jerusalem. Hindi ka na kailangan pumunta ng Jerusalem. Nasa iyo na eh. Hindi ka mangarap ka pa ng Jerusalem, which is the literal, diskontento ka sa loob ng iyong puso. Sapagkat anong meron sa iyong puso? Galit, puot sa iyong kapwa. Pagkamuhi sa iyong kapwa, nagpapakilala kang Christian, pero ang puso at isip mo may galit ka sa iyong kapwa. Ipinakita po dito na walang ibang lugar na pinagtitipunan nila sa time nila ng mga apostol ang pag-ayuno, maging pagdaing sa Panginoon sa templo. O, lahat tayo, Islam, Judaism, Christian, di ba po lahat nasa church? Ang kalimitan every Sunday, nag-ayuno, conduct ng mga 3 days, 4 days na fasting, at Bible study. Lahat po nasa templo. Kalimitan hindi sa bahay. Kaya kalimitan ang buo ng mga churches kasi doon sa templo. Ito yung church. Ito yung gawain ng Panginoon. Yung iba may mga statutes, yung iba wala. Dahil ibang paniniwala sa born again at ibang Christian. Pero kapwa Christian lang din. But if we look the original Jerusalem, kompleto lahat po yun. In every king na dumating, may extension. Jerusalem pa rin. Sa time natin, kapag nag-asawa ang isang tao, lalaki at babae, magkanak ng 3, 4, 5, another extension. At if you are a mother and father, kung ano ang teaching mo sa iyong mga anak, kung ano ang buhay noon, yun din ang iyong extension. Kaya sa time natin ngayon, pag tinignan mo si Paul, kaya pala hindi nag-asawa si Paul at nagkaanak ng marami. Sapagkat nakita niya ang gagawing extension into another populations, maging sakit lang sa lipunan. Sapagkat ngayon, kapag tinuturuan mo ang tao, pangaralan mo ang tao, magagalit sa iyo. At sabihin sa iyo, anong pakialam mo sa buhay ko?
Ang sagot ng mga pastor, may pakialam ako sa sapagkat ang buhay na sa iyo, hindi iyo yan, galing yan sa Diyos. And that is our position today as a temple of God. Sa time ng mga apostol, ang sabi dito, at dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpahulog ka muna rito hanggang sa ibaba. Kita niyo? Pati ang Panginoon, dinala doon sa Sion. At sinubok siya ng kaaway kung talagang sundin ng Panginoon ang sinabi ng Diablo sa kanya. In our time, if you are a pastors, tiyakin mo na pastor ka talaga. Tiyakin mo na bishop ka talaga. Then pag inalo ka, like the allocations of Satan, kapag hindi ka clever sa aral ng Panginoon, there is a possibility hahawakan ang iyong liig at puso at isip ko, kontrolin ka ng Diablo. Ang Diablo po, actually, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa, control nila. If we talk Babylons and dragons. Ngayon, after the resurrection ni Jesus Christ sa kanyang time, Philippians chapter 2 verse 9 and 10, all knees shall bow, heaven, earth, and under the earth. If you are a Christ believers, as long as you are inside of the temple of God and the heart of God is in you, all knees shall bow. No one can control anybody as a servants of the Lord except the Word of God. If you are the temple of the Holy Spirit, ang templong ito ay banal. Na ang banal ay si Kristo kapag pinamuhay ang aral ng Panginoon from the original Jerusalem up to the spiritual Jerusalem sa time natin, ang mag-control dapat sa atin hindi ang tao kundi ang banal na Espiritu ng ating Panginoon si Kristo. Amen. Ang lahat ng bagay tinipon kay Kristo. Anong bagay na meron sa daigdig na ito, create ng Diyos. At yung create ng Diyos, ipinangako kay Abraham sa lahat ng kanyang binhi na sino mang may pananampalataya ngayon kay Kristo at sino mang bautismado sa pangalan ni Yesu Kristo, Islam ka man, Greek ka man, Alipin, Malaya ka man, lahat kayo iisa kay Kristo. If ang sino mang ito ang kung may puso na tulad sa puso ng Diyos. Wala ng division, wala na actually ng war, wala ng trouble in the name of Jesus Christ sa time natin. The problem is, bakit may mga wa? Kasi ang tao po wala ng kontento sa buhay. Ang tao gustong gawin ng tao. Tulad sa time ng Babel. Nagtayo sila. Anong purpose? Para marating nilang langit. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Binago ang kanilang lingwahe. Kapag tayo nag-iisip po, ang tao, as a Christian, any religious today, na super over-expectation, delikado po yan. Sapagkat tayo, templo ng Diyos, control tayo. Ang isang templo, control siya ng Diyos. Hindi siya control ng tao. At nung binago ng Diyos ang lingwahe ng mga tao, nagkaroon sila ng pag-i-scattered sa daigdig na ito, nag-iwalay. Kaya po, huwag kayong magtaka that we have 6,000 languages sa buong daigdig. Lahat ng klaseng language po, ganun karami. Dahil ang tao, gusto pong pangunahan ng Diyos. Ang Jerusalem, sa time natin ngayon, actually, tayo as a Christian, hindi na tayo pupunta doon para mag-worship. Kung literal pa ang paglilingkod sa Diyos in terms of statutes, linggo-linggo, sasakay ka ng aeroplano papuntang Jerusalem, kailangan may financial kang malaki ang budget. Ilang Pilipino na Christian pupunta ng Jerusalem mag-worship. Napakasimple lang pong pag-aaral, no? Ngunit, bakit na tayo pupunta ng Jerusalem? Dahil ang Jerusalem nandito na. Nandito na yung Jerusalem. And you can ask unto the Lord,
ako ba'y nasa loob na ng Jerusalem? Ganun po. Ngayon, kung hindi pa, sikapin natin na sagutin tayo sa Panginoon na tayo ay nasa loob na ba ng Jerusalem? Pag nasa loob ka ng Jerusalem, like Jesus Christ, inalok si Kristo ng devil. Inalok siya. Tinanggihan niya yon. Kaya dinala siya sa lukot ng bundok, tinanggihan niya. Gutom na siya in 40 days and 40 nights, inalok siya ng pagkain, tinanggihan din niya. Inalok siya ng wealth, tinanggihan din niya. Bakit niya tinanggihan? Ay kanya yun eh. Bakit mo ako i-condition? Bakit tayo i-condition sa anumang bagay para magkaroon ka? Ay iyo yan eh. Amen? Amen. As a temple of God, like Jesus Christ sa time niya, lahat yung tinanggihan sapagkat kanya yun. At pinangako na ng Diyos yan kay Abraham in how many century until now, na kapag lumakad ka ayon sa lakad ni Kristo, kapag ang templo ng Diyos, like Jesus Christ, ang promise ng Diyos ay mapasa kanila. And that is the key that we receive all the promise of God. But first, spiritual, secondly, literal, thirdly, material. And that is the process of God. For those temple of God in our time. Kaya po, ang original na Jerusalem, literal, ang original din po na Jerusalem sa time natin, spiritual, sila yung mga templo ng Diyos at habitant of the Holy Spirit. Yan sabi ng Romans chapter 8 verse 9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, hindi sa kanya. Ngunit salamat sa Diyos na ang mga Christian nagsusuri, nag-aaral, nagsasaliksik, na hanggang sa pagdating ng ilang mga araw, niloob ng Diyos na mabuksan ang mga Kristiyano, ang Islam, Hinduism, that we are one in God through Jesus Christ. Kaya po, kailangan natin ang Savior, kailangan natin ang Redeemer, sapagkat lahat tayo, even any religion sa time natin, ay penetrated from 1521 century. So we are admitted as a Christian, as a Filipino, na tayo po ay nakasunod sa traditions of men. Kailangan natin ang Savior. Kailangan natin ang Redeemer. Ngayon, pagtayo ni Kristo sa templo, sabi ng Scripture kanina, ipinakita po sa time ni Solomon at David na yung kanyang pagiging king hanggang kay Christ, hanggang sa time natin, ipinakita po na ang isang templo na merong painindigan katulad kay Kristo, nasa kalagayan kang upper place, is not the lower place. And that is our faith in God as a Christian. Kaya po, ating pinasalamatan at pinapapurihan ng Diyos na yung una nating mga ninuno na ginamit ng Panginoon sa paglilingkod, sila po ay meron din pong kinikilalang templo, lugar na pinagtitipunan, na kinikilalang banal na lugar like Jerusalem. Sa time natin, pinakita din ng Scripture, 2 o 3 sa pangalan ng Panginoon, nasa gitna siya. So in every family, may anak ka, may apo kang 3 o 4, pwede na po kayo mag-Bible study. Hindi na po kailangan hundreds, 200 member or 400 member ng church. Ang kailangan na po dito, 2 and 3. Kapag ang isang pamilya, walang paglilingkod sa Diyos, tapos sabihin yung busy kayo sa hanap buhay, busy kayo sa trabaho, office, bahay, walang time magsimba, hindi na po reason na yun yan. Pwede na po kayo mag-Bible study sa loob ng inyong bahay, hindi na kailangan magparami kayo ng tao. Sapagkat ang daming Christian ng ating mga kapatid na ANC, nagtuturo yan. Mga kapatid na dating daan nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Hindi na po kailangan magparami. Kung magparami po tayo, business na pong bagsak niyan. Amen. Wala nang exempted ngayon sa time natin. 2 and 3 in my name, I will mix of them. Because we are and ye are the temple of God. We are and ye are the habitant of the Holy Spirit. That is Ephesians chapter 2
verse 22. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Happy first day of the week and God bless to you all.